Guys, kamusta kayo? So, ang content natin today ay itong Lightspeed Classic Road Bike na titanium, no? 1995 model siya. So, binag-check ko na to dun sa mga videos ko. So, ang plano ko dito is bibigyan natin siya ng konting kulay, no? Parang ano lang, slight makeover lang. So, papalitan natin yung tinidor niya, yung stem niya, papalitan natin. So, ayun. So, ito yung tinidor, no? Ito yung Fuji na fork na nabili ko lang sa halagang 700 pesos. Tapos nilipin ko lang. So, ito na lang ilalagay natin. Pero, ililipin ko pa rin siya. No, gagamitan natin siya ng splatter effect, ganyan. So, ito siya. Yung pagko-comment ko medyo raw, hindi ko na to i-edit. Kaya, pagpasensyahan nyo na kung medyo nabubulol ako, ganyan. So, ito yung spray paint, no? Nico. So, ito yung gagamitin nating pang splatter. So, pink at saka Bianchi green. Tapos ito yung samurai paint na itim. Kabit na to eh. So, may natitira pa siya. So, ito na gagamitin natin. Tapos, ang kailangan natin dito, pinaka-importante is yung clear coat. So, ito yung clear coat natin na 1K. No? Twinkling clear siya. So, ang finished product nito dapat meron siyang parang may glitters. So, ayan siya. Tapos, tinesting ko muna siya sa bote kasi ang gagawin natin dito is more on experimental kasi nga magkaiba sila ng brand, no? Nico tsaka Samurai. Tapos, ito yung gagamitin natin pang splatter. Yan, ito. So, brake cable lang yan na naka-himulmol. So, sisimulan natin sa kulay green, no? Parang siyang Bianchi green. Tapos, wiwisikan lang natin siya. Ayan. So, by the way, yung bote pala, naka-paint na siya ng samurai paint na itim. Tapos ito naman yung pink. Ayan. By the way, guys, ang pinaka-importante rito kapag magkaiba yung brand, mas maigi na patuyuin nyo muna siya ng 1 to 2 days, no? Ito kasi ang ginawa ko rito, bago ko siya in-sprayan ng clear coat o ng ibang brand, pinatuyo ko muna siya ng 2 araw. Ayan, bago ko siya patungan. Ang dahilan is para makapit na o tuyong-tuyo na at di siya kainin nung papatong na paint, no? So, yan na yung dapat na finished product. Yan na yung ating expected na result doon sa ating Fuji na fork. So, ayan. So, lilihain muna natin yung fork. Tanggalin lang muna natin yung pagkakinis niya para kumapit yung pintura. Tapos, sprayan natin siya ng kulay black na samurai paint. So, ayan, medyo magaspang na siya. 1,000 grit, pwede na yun. Iba, 800 grit o below. Pero sa akin, 1,000 grit ang ginamit ko. So, ayan. Yung kulay gold, parang nag-ano na rin siya, no? Parang siyang naging primer na natin. So, kaya hindi ko na siya tinanggal kasi sayang. So, yan. Ito, yan guys, pinatuyo ko na yan ng at least isang araw. Binilad ko yan sa araw, ganyan. Para sure na pag pumatong itong si Nico na spray paint, hindi niya sisirain si samurai paint. Kasi tuyong-tuyo na siya. So, ayan, ganito lang yung ginagawa ko doon sa mini velo. Kung napanood yung mini velo na video ko, yung naka-splatter siya. Yan, ganyan. So, wisik-wisik lang, ganyan. Parang nagtataboy lang ng masamang espiritu. Yan, ganyan. Ayan. For safety, dapat mag-ano kayo advice ko, mag-suot kayo ng glass o ng pang-protekta dun sa mata kasi tumatalsik talaga siya. Minsan bumabalik sa mukha ko eh. So, kaya mas okay na yung safe. So, ito na yung clear coat, no? Na 1K. Subok ko na yan, guys. Sobrang tibay niyan. Hindi kagaya ng ibang clear coat na tipong pag natuyo na, no? Tapos pag hinawakan nyo, nag-iiwan siya ng fingerprint. Ito, hindi siya ganoon. Sobrang tibay niya. So, parang siyang talagang parang professional yung result niya para sa akin. Kasi marami na ako tinaray na paint, no? Yung mga mumurahing brand. So, ito lang talagang samurai paint. Masasabi ko talagang matibay-tibay. So, ayan na. Ito na yung finished product natin. So, tingin ko nakuha naman natin yung tamang resulta. So, ayan, nakita nyo parang may glitter siya. O, diba? Napakalandi.
So, ayan. Assemblein na natin. Hindi ko na pinakita yung yung pag-disassemble itong classic road bike natin. So, yung seat post, siya, uno na carbon. So, mas prefer ko talaga mag-clamp doon sa seat post kaysa doon sa frame. Especially kapag yung frame mo may paint, may pintura. So, mas advice na doon ka sa seat post mag-clamp. So, dito, hindi to normal na grease. Ang ginamit ko dito is copper grease, no? Ito talaga yung nire-recommend nila sa titanium. Para mas effective siya sa titanium yung lubrication niya. Tapos yung headset, in-order ko lang yan sa Shopee. Di ako sure sa brand. Though kulay itim siya, tapos sealed bearing na. Ang hirap kasi maghanap ng headset na standard, tapos kulay itim. So, na sealed. So, ito lang yung nakita ko sa Shopee. So, ayan siya. Merong nakita nyo yung silver. Mahaba kasi yung steerer tube. So, kailangan ko pa ng additional space. Kaya may nakita nyo may silver. So, ito yung bottom bracket, no? Pang square tapered na Shimano siya. So, ito, copper grease din sa bottom bracket. So, ito ay English thread, no? Ang pahigpit papunta sa likod, ang paluwag papunta sa harap. So, ayun. Ganun ang English thread, no? Ang Italian thread, yung typical lang na righty-tighty, ano ba yung isa? Lefty-loosey, ganun. So, ayan. Tapos, ito yung decals, no? Nagpagawa na ako, nagpa-custom na ako ng sticker. Ano to parang UDF or basta may tawag sila rito sa sticker na to, nalimutan ko. Parang yung nilalagay sa mug, so parang ganyan siya. Mahirap kasing ipagawa yan na parang yung pang automotive na decals kasi mahirap pabulin yung design niya. So ito na lang yung naisip ko. Tsaka first time ko na magpa-print o magpagawa ng sticker na ganyan na parang pang mug o pang t-shirt. So malaman natin, pero sobrang dikit talaga niya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal. So, ayan siya, no? Diba? Medyo may kulay-kulay na siya. Tapos, sa crankset, ito siya, si Sugino Mighty Competition. 171 yung arm length niya, at 144 BCD yung niya. 144 BCD. Ayan. Meron na rin siyang kasamang dust cap, no? Sugino rin. So, laki ng chainring niya, no? Kung hindi ako nagkakamali, 52 yata yan o 53. Hindi ko matandaan. So, ayan. Ito naman yung ating cable stopper para sa shifter, no? Sa RD and FD. Ayan. So, nilalagyan ko din yan ng copper grease. Yung decals, no, pansin nyo parang naka-emboss, no? So, ayan. Ito naman yung ating RD tsaka FD, no? Dura Ace na 7700 siya. Ayan. So, tamang clearance lang. Yung clearance ng FD dun sa chainring, at least 3mm. So, max na yung 3mm. Para ang reason is kapag sumobra ka dun sa 3mm, baka lumabas na yung chain. Okay, sa wheelset natin, ito ay Ritchie na yung rims niya, aero rims. Tapos yung hub naman niya, Zero System hubs. Wala akong idea sa
sa model ng Ritchie na to, pero for sure luma na to. Tapos yung gulong pala niya guys, Taiwan made lang. Hindi ko alam kung Taiwan o China. So Chaoyang na mini shark. So sa lahat ng mumurahin na made in China o made in Taiwan, ito ang pinakagusto ko. Chaoyang mini shark. Okay, sa drop bar, so uno na standard na 38 ang haba. Tapos ITM naman yung quilt stem natin, no? 90 mm yung haba niya. So uno lang kasi nakita kong standard na compact. So parang ang gusto ko kasi dito sa Lightspeed na to ay naka-compact siya. Pero standard yung clamping niya. So ito naman yung brake caliper niya. Ito ay Dura Ace din, no? Dura Ace na 7402. So mas lumang model to kasi dun sa 7700. Single pivot lang siya. Yung 7700 kasi alam ko dual pivot na siya. Pero mas preferred ko yung single pivot kasi mas simple, mas malinis, mas classic tignan. Yung dual pivot medyo ano na siya medyo para sa akin medyo modern, malapit na siya sa modern So mas gusto ko yan, yung single pivot. So ito naman yung chain. Hindi ko na pinakita kung paano ko nilusot. YouTube na lang kung paano. So ayan. So yun yung sugino ng dust cap guys. Ayan siya. Tapos ito yung STI, no? Dura Ace din siya na 7700. So partner yan sa FT tsaka sa RD. Flight deck din siya. Sa pag-align ng STI o pag-install, wala naman yan tama o mali. Nasa ano yan nasa sa inyo yan kung saan kayo komportable, no? Ang importante naman dyan, hindi kayo may injured, hindi mangangali yung kamay nyo. So ayun. Tapos yung brake cables, yung brake housing, yan ay Jaguar. Ayun guys, so medyo magkakaroon na siya ng kulay, di ba? Ayan. So, electrical tape. Yung pagtono nito, hindi ko na rin pinakita. YouTube nyo na lang din. Hahaba yung video natin kapag pinakita ko ba kung paano magtono. Pero ang importante lang dyan, basta wag lumampas dun sa pinakadulo, wag umano, ganon. Wag tumawid, ganon. Yun ang importante. Ito ay bar tape na Supakas. Hindi ako sure, well may box yan. Hindi ako sure kung legit na Supakas yan, pero ang presyo niyan nabili ko is nasa kulang-kulang 800 pesos. Pero feeling ko hindi siya original. Ewan ko hindi ko sure. So tapos sa way nung pag-bar tape ko, ano lang yung standard lang, yung naglalagay ng additional bar tape dun sa malapit sa clamping ng STI o ng lever. So ayoko kasi yung figure 8 na method kasi para tataba yung wrap bar. So mas gusto ko medyo smooth lang. So ayan. Tapos yung direction, mas prefer ko yan mas gusto ko yan. No, mas preferred ko yung ganyan kasi yung usually pag nag-grip tayo, mas madalas yung pababa, ayan ganyan. Yung para ka nagta-throttle ng motor. So ganyan yung direction. Tapos yung sa baba naman ng drop, yan sa baba, usually pa-clockwise. So yung madalas nating pag-grip. So ayan. In fairness, ang ganda nung bar end nung Supakas. Parang siyang nito.
Pero syempre, mas maganda pa rin yung Nito. Pero magaang to compared dun sa Nito Kasi meron din akong Nito na bar end. Kung nakita nyo sa mini velo, naka Nito yon. Magaang siya compared, mas mabigat yung Nito compared dyan sa Supakas. Okay, last na. Ito na yung pedal natin. So, ang pedal ay, ano nga yan? Yung entry level lang na pedal na pang road bike. R540. So, yan siya. Ayun, tapos na guys. Yan na yung last na step natin. Ayan. Finally, natapos na rin. Titigan ako sa pagsasalita. Ayan guys, so thank you sa inyo ito na yung ating classic road bike. Mas gusto ko yung look nito kaysa dun sa naka-carbon fork. Wala naman akong problema sa carbon, no? Pero mas gusto ko lang mas gusto ko yung look over performance. Pero I mean, gusto ko mas lamang yung look ba, yung aesthetics. Well, hindi naman ako nangangarera, hindi naman ako madalas mag long ride. So, more na lang to. Tamang pampapawis lang. At the same time, nag-i-enjoy ako. So, wala na tayo sa ganong tapos na tayo sa ganong era, yung tipong pangmalakasan. So, ganito na lang tayo. Pang relax na lang. So, ayan si Classic Lightspeed. Ayan siya. Pasensya na kayo sa sa dubbing ko guys walang edit to. So, roto. Thank you sa inyo ng marami sa mga nanonood, sumusubaybay sa akin sa channel ko. Thank you very much sa inyo. Pipilitin kong mag-upload pa ng maraming video. Salamat.